Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede niyo po bang itian ang inyong pong mga katabi at sabihin magandang hapon? Taas nga po muli yung kamay po ng mula sa isa puting bato. Sige po, taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin ang ating mga kapatid ng isa puting bato po sa Green Tondo Church. Welcome po sa ating panambahan dito sa LTCM at pansamantala ho mula ho ngayong hapon, ngayong linggo po ay ang ating mga services po ay dito po muna gaganapin dito po sa ating panambahan ng LTCM. Every Sunday po yan ng hapon. Alas 2 at sa mga kabataan niyo po, mga anak po ninyo, ay sa umaga naman po lang alas 9. At yan po hapon, tayo po ay very excited sa mensahe ng Panginoon para sa bawat sa atin. Lalo-lalo na po na ang ating panambahan ay dumaan po ng napakaraming pagsubok, kabigatan nitong mga nakaraang araw. Especially mo marahil sa mga kapatid natin from Isla Puting Bato na nasunugan at maging doon sa mga taga-parola ho, Binondo side na medyo nataranta nitong Friday dahil bigla ang nagkasunog na naman. Sunod-sunod po, ilang araw lang ay nasundan naman po sa Parola Binondo side. At kami din po ay malungkot na nalaman ang balitang yan. Kaya ngayon po hapon, alam ko po hindi din aksidente na ang Panginoon nagpadala sa atin ng mensahero. Kanina po umaga po pinagpala kami sa mensahe ni Lord ng pag-asa para sa bawat isang kabataan. Ngayon naman pong hapon, we're excited to hear from the Lord through His life. At siya po hindi na po bago sa atin because He has shared to us parang 3 beses na po ng pagsasalita sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon for His life dahil binibigyan niya po tayo ng panahon. Alam ko po, meron din po siyang sariling church na pinagpapastoran every Sunday din sa Bulacan. Pero He's so generous po of His time at mahal na mahal niya po ang ating church din. Ayan. At ako po yung personally nagpapasalamat din sa pastor po na ito na nagsisilbi na rin mentor ng aking pananampalataya bilang isang nakababatang pastor. Yan po. So hindi ko naman patatagalin pa. Ang request ko lang po dahil marami sa inyo ay marami pong walang tulog, di ba? Nasa evacuation area, hindi nakatulog ng maayos. Pwede naman kayong matulog, wala kayong babagsak sa sahig. Okay, ho? So, excited na po ba kayong makinig na salita ng Diyos ngayong hapon? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon para sa buhay ni Reverend Ronald Fernandez. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Ang totoo niyan ay madaya ko yung pastor niyo. Kasi ang totoo niyan, I extended my invitation to him. Dapat ngayon pong ikalawang linggo na to ng April, dapat siya lumuwas ng Bulacan. At siya dapat ang nag-preach sa amin. Kaya lang, binaligtad niya yung schedule. Ako ang napunta dito ng di oras. Pero naniniwala tayo na wala ang nangyayari nang hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. Everything happens for a purpose. And alam niyo po kanina umaga, ang mga ang kongregasyon, ay mga kabataan. At ang sabi ko kanina, lakas makabata na ang mga dumadalo ay mga kabataan. Ngayon, lakas pa rin makabata. Kasi mas matanda pa rin kayo sa akin. Yung ilan. Kaya whether feeling ko, umaga o hapon ako ilagay, okay lang, masaya. Kasi wala naman edad sa mga nagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na ito. At ako po kasama po ng aking may bahay, si Sister Ruby Coy nandun. Iniimbitahan po kami kanina na doon mo umupo. Mahihain mo talaga yung misis ko Ako lang ang medyo malakas-lakas ang apog. Kaya ako lang naupo doon. Pero pinapaabot po ng aming komunidad sa Bulacan, Christ Jesus, our Lord and Savior Ministry, ang aming pong pagbati sa inyong lahat.
Alam niyo, sa totoo lang ho, hindi ko madali ang magdala ng mensahe ngayong hapon to dahil alam ko ho na may pinagdaanan kayo. Gusto ko rin hong sabihin na nung araw ho na nangyari ho yung sunog na yon, ako ho at ang aking may bahay, si Sister Ruby ho noon, ay nagmamaneho ho papunta ho sa aming pulong panalangin. At nung narinig ko po, nang sabi mo nung nagbabalita, na umabot na daw po sa mataas na stage yata yung sunog. Ang bigla akong nasabi ay, naku, kumusta kaya sila Pastor Joseph? At kayo ay nasa puso at isipan namin. Nananalangin ako sa puso ko na naway maging maayos ang lahat. At pagdating naman nung sumunod na araw, nakatanggap po ako ng update sa kanya. At nabalitaan ko nga po na nasunog nga po ang ating gusaling sambahan sa Gawilo. Pagkatapos hindi pa po yata makilang araw lamang ay nabalitaan na naman na meron na namang sunog sa may parola. Pero isang bagay po ang gusto kong sabihin sa atin ngayon, mga magulang at mga kapatid. Ang mensahe po na aking pong i-deliver sa inyo ngayong hapong ito, iba po dun sa mensahe po kaninang umaga. Kaya dun sa mga youth, kung merong youth na nanggaling kaninang umaga, umattend ngayon, bonus ka kasi dalawa yung makapakinggan mong sermon. Pero gusto ko lang sabihin mo ay ito, ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa. Amen po ba? Amen. At hindi ho madali ang inyong pinagdaanan. Gusto ko rin pong sabihin sa inyo mga magulang at mga kapatid, na hindi ko dahil sa tayo mga Kristiyano na, dapat laging happy-happy palagi. Totoo po, may panahon. Mayroong pong panahon at oras sa lahat ng pagkakataon. And we read in the book of Ecclesiastes chapter 3 that there is time for everything, a season under heaven. And there is a time to laugh, and there is a time to cry, a time to weep, and a time to be happy. Kaya po, yung sinabi ko sa inyo ni Pastor Joseph kanina na kung kayo ay, totoo po kung nasa, doon po kayo sa tawag doon, yung lugar na holding area muna, no? Alam ko mahirap talaga doon dahil walang facilities, walang tulugan, pwede mo kayo matulog. Huwag lang mo kayong babagsak, ano mo? Kasi pag bumagsak ko kayo, baka akala ko ano nangyari sa inyo. Pero isang bagay ho na gusto ko nating maranasan ngayong hapon ito, ay maranasan po ninyo yung kamay ng Panginoon na humihipo sa inyo ngayong hapon po ito. At huwag niyo kong isipin na hindi ho kayo totoong Kristiyano at wala kayong pananampalataya pag kayo ay lumuluha. Pag kayo ho ay umiyak, hindi ho kayo walang pananampalataya. Ang pagluha o ay pagkilala sa katotohanan, may nararamdaman tayo. Amen po ba? At katulad din nung sinabi ko kanina umaga sa mga bata, yung pinakamaikli kong verse sa John chapter 11 verse 35 sa aklat ko ng 1 ay binubuo ng dalawang salita lamang. Jesus wept. Lumuha ko ang Panginoong Kristo nung kanya kong malaman ang kanyang kababata at kaibigang si Lazaro ay namatay. Kaya hindi po kayo pipigilan kung kayo ay maluluha, maiiyak, o kayo ay makararamdam ng kalungkutan ngayon. Pero isang bagay din po ang gusto kong sabihin sa inyo. Malungkot, oo. Pero ang mawala ng pag-asay, hindi mangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Yun ang nagpapaiba sa atin na mga mananampalataya. Wala akong tao sa mundong ibabaw na to na hindi nakararanas ng paghihirap. Kapwa ko Kristiyano at hindi ay nakararanas ng sakit at karamdaman. Kapwa ko Kristiyano at hindi ay nakararanas ng kamatayan. Kapwa ko Kristiyano at hindi ay nakararamdam at nakararanas ng kabiguan sa buhay. Pero ano ang kaibahan ng mga mananampalataya? Ang mananampalataya, yan man ho ay humantong sa panahon ng pagsubok at dumaan man sa mabigat na yugto ng buhay, ang tunay na mananampalataya, malungkot man, ay hindi nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pag-asa. Amen po ba? Yung mga magulang at mga kapatid, kanina po, sister, nakita ko, lumuluha siya, umiyak siya.
Dati-dati ako naghahanap ng tissue eh. Kasi alam niyo, precious in the sight of the Lord are our tears. At sa umaga pong ito, dinadalangin ko po na sa salita ng Diyos na inyong marinig ngayong hapon pong ito, makasumpong po tayo ng kapahingahan. Makasumpong po tayo ng kaaliwan galing sa Panginoon. At gusto niya pong ipaunawa sa ating lahat na hindi mo kayo nag-iisa. Unawang-unawa mo ng Panginoon. Intinding-intindi ng Diyos ang inyong kalagayan. Sa mga kapatid na kayo ay nakaranas ng pagkasunod po dun sa Isla Puting Bato at maging dun po sa Parola, kami po ay kasama po ninyo. At alam niyo ho, hindi lamang ho nagkataon no? Papunta ko namin dito mag-asawa, yung maliit po namin komunidad, sabi ko, mag-ipon kayo ng mga clothing, ng mga food, ng mga para makapagbigay tayo. Hindi lamang po namin nadala. Pero hindi lang naman nung sinunting panahon na makadadalaw po kami. Sa awat habag po ng Panginoon, kasama niyo po kami, nananalangin po kami para sa inyo, at magtutulungan po tayo sa isa't isa. Amen po ba? Kaya po sa hapon kong ito, bago tayo magpasimula, hinihilingan ko po lahat na sa deligyo po at pumikit. Sa ilang saglit po ng katahimikan, ipanatag po natin ang ating mga kaluluwa, ipanatag po natin ang ating puso't isipan, at tayo po'y lumagi sa lilim ng malabay na pakpak ng Panginoon. Panginoon, kami po sa habong pong ito ay lumalapit sa inyo. Ang sabi po ng iyong salita sa aklat po ng awit, siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkot kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Luluguban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalingan niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano, ikay magmamasid at sa panunood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasamay, pinaparusahan. At sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong mga paghihirap sa iyong tahanan. Ito, Panginoon, ang aming pong mapanghahawakang pangako mo sa aklat po ng mga awit. Sa patuloy po, Panginoon, na katahimikan, mangusap po kayo, Diyos. Aliwin mo ang iyong mga anak. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa hapon po ito. Iparamdam mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Na sa gitna po ng aming dinanas na mga pagsubok nitong nakalipas na linggo, kami po'y buhay. May kalakasan. At hindi mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ikaw na nangako sa amin na ang lahat ng sayo'y nagtitiwala, kailanman ay hindi mapapalya. Panginoon, sa hapon pong ito, usapin mo ang iyong mga anak. Mag-usap po kayo sa aming kalagitnaan.
Bigyan mo ng lakas, Panginoon, ang mga nanghihina. Aliwin mo, Panginoon, ang mga nagdurusa. Tapikin mo, yakapin mo ang mga namibighati. Payapain mo ang mga naguguluhan ang isipan. At sa panahon na parang walang-wala na po kami, O Diyos, patuloy mong ipaalala sa aking mga kapatid na kailanman hindi po kami nag-iisa, sapagkat hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan. Damang-dama po namin, Panginoon, ang iyong Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan. Huwag po kayong matakot lumuha. Huwag po kayong magpigil kung gusto po niyo lumuha. Maging totoo po kayo sa Panginoon. Iyak niyo sa Panginoon ang inyong kabighatan, sapagkat unawang-unawa ng Diyos ang inyong pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon. We can sense your Holy Spirit is moving in this place. Thank you, Lord, for the tears of your people. Thank you, Lord, that even in silence, maging sa panahon ng katahimikan, ay kaya niyo po kami kausapin. At salamat po, Panginoong Jesus. Kayo po ay may paanyaya. Ang sabi po ninyo sa Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all you are weary and heavily laden, and I will give you rest." Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. We thank you, Lord, for your presence is in this place. We thank you, Jesus. Such wonderful songs, Panginoon, inawit po ng bawat isa kanina. Our life is in your hands. And while we may never fully understand right now what are your purposes, we will continue to put our trust in you. Patuloy po kami magtitiwala. Ama, habang po nakaunat ang aking kamay sa aking mga kapatid sa hapon po ito, yakapin mo ang bawat isa. Iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamalasakit at ang iyong pagmamahal. Ilagay po ninyo sa kanilang puso at isipan na hindi po sila nag-iisa. Hindi nyo sila pababayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, maging sa ministeryo nito, Panginoon, sa Love Tondo Community Ministry, ang mga leaders, ang mga pastor, ang mga manggagawa, Panginoon, na kinasangkapan nyo rin po upang abutin ang bawat isang mga kapatid. Sila may patuloy pagpapalagin. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po namin ipinagpapasalamat ang iyong pagkilos, Panginoon, sa hapon po ito.
we continue to thank you. And we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang itapin ko may katabi sabihin niyo, sa biyaya ng Diyos. Kaya natin ito. Okay, bukas po kayo sa akin sa aklat po ng awit, Psalms chapter 13. Maikli lamang po ang aking babahagi sa inyo. At ito po ay binubuo lamang po ng ilang mga talata. May 6 na talata lamang po ito. Awit 13. At ito po ay pinamagatan ko pong in times of trouble. When in trouble, sa Tagalog po, ito po ay pinamagatan sa panahon ng pagsubok. Bago po natin basahin ang mga talata mula po sa aklat ng awit, 13 kabanata in the 13th chapter of the book of Psalms. Suffering is part of life. Amen? Sino pang naniniwala na ang pagsubok at ang pag dumadaan po tayo sa lahat ng uri ng kapighatian, ito po'y bahagi ng buhay. Hindi po natin ito maiaalis. Kahit na po sabihin na tayo matagal ng Kristiyano, o kahit na po tayo pastor na, o anumang level na ho natin bilang sa Kristiyano, hindi ho may pagkakaila na dadaan at daraan tayo sa panahon ng pagsubok. Amen? Kaya sa umaga po ito, ay sa hapon po ito, let us read the Word of God in Psalms chapter 13. Sabi po dito sa English version, How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Sa Tagalog po, ito po ang ating mababasa. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabi't araw itiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Tuloy po natin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil sa ako'y ililigtas. O Yahweh, kay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Diyos po, magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita mula po sa aklat ng awit, Psalms 13 verses 1 up to 6. Ito pong ating binasa sa aklat po ng awit ay isa pong salmo o isa pong awit na sabi po dito, ito daw po niya ay katha ni David upang awitin ng punong mga awit. So no less than King David was the one who wrote this. He penned Psalms chapter 13. At ang isang bagay po na medyo kakaiba po sa pag-aaral po ng aklat po ng awit ay ito. Minsan po mahirap pong alamin kung kailan o saan sa yugto ng buhay ng salmista ito sinulat. Dahil hindi naman po nakasulat dito kung anong panahon po ng buhay ni Haring David niya na isulat ang awiting ito. Pero doon po sa mga composers o yung mga talagang lumilikha ng mga awitin, madalas kung minsan, merong kinakailangang pagdaan ng yugto ng buhay ang isang gumagawa ng kanta para siya makasulat ng isang awitin. Tama po ba? Kaya yung mga tinatawag nating mga composers, sometimes they would need to go through a particular time of their life para sila po ay makasulat ng isang awitin. At ang sabi po ng ilang mga Bible scholars, dito po sa awit 13 verses 1 up to 6, Psalms 13 verses 1 up to 6, many believe that this could have been written at a time
when David was actually fleeing o siya ay tumatakas mula sa pagpatay sa kanya ni Haring Saul. No? So, many Bible scholars are of the opinion na yung panahon po na yun kasi, si Saul ho ay nagkaroon ng matinding pagkainggit kay David. Bakit po? Dahil ang basbas ng Diyos ay wala na kay Haring Saul, dahil si Saul ay gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At nung ang basbas ng Panginoon sa paghahari ni Haring Saul ay wala na, nilakisan na ng propetang si Samuel, si David. At ngayon, si David na, ang kinakasangkapan ng Diyos. David is the one being used by God for God's purposes. One of the highlight of David's anointing was when David killed Goliath. No? Nung napatay ni David si Goliath, nung panahon na yon, nalangisan na, nabuhusan na ng langis si David. And God's anointing was already working in the life of David. Kaya, nung si David ay bumabalik na mula sa digmaan, meron ng bagong kanta yung mga kababaihan sa Jerusalem. Ang kanilang kanta ay, nakapatay ng 1,000 si Saul, pero 10,000 ang napaslang ni David. Sabi doon, Saul has slain his thousands, but David has slain tens of thousands. So sino na ngayon ang bida? Si David na. Pero sino ang nakaupong hari nun? Si Saul. Ikaw ba ate, kapag halimbawa ikaw ang reyna, pagkatapos meron ng may entrada na bagong reyna-reynahan, papayag ka ba? No. Yun ang human nature eh. Hindi papayag. Kaya nung ginawa ni Haring Saul, siya ho ay nagalit kay David. At anong nais niya? Patayin si David. At mababasa po natin dito na si David ay tumakas mula sa presensya ni Haring Saul at siya ho ay hinanting. Kumbaga, pinaghahanap sa buong Israel hanggang sa punto na kanyang mapatay itong si David. Kaya posible po na ang Psalms chapter 13 verses 1 up to 6 could have been written at the time that David was in a big trouble. Are you with me? And that is the context, that's the possible context for Psalms chapter 13. At kung titingnan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi rin po naman natin sabihin na, hindi naman pwede natin sabihin na si David lang ang dumadaan sa pagsubok, di ba? Tayong lahat ay dumadaan sa marami at uri at klase ng pagsubok sa buhay. Amen? Ngayon lamang kung tuwing Judith, dumadating si Judith, pagsubok na rin mo yan, di ba? Mas lalo naman mo yung pinagdaanan ng ilan sa mga kapatid natin ito nakalipas na rin. Sa makatwid, wala akong pinagkaiba ang kalagayan ni Haring David sa dinanas po ng ating mga kapatid itong nakalipas na linggo na to, dito sa mga talatang ito. At ngayon sa hapon po ito, 3 bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo. When we are troubled, sa panahon po na tayo po ay nasa kapighatian, ang unang-unang bagay na dapat po nating tandaan mga kapatid na ito, we need to have an honest plea. Magkaroon po tayo ng tapat na panawagan. Sabihin niyo nga, tapat na panawagan. Sino mo rito, kapag po yung inyong kaibigan o kakilala ninyo ay kilala ninyo mo, di ho ba nagiging totoo lang kayo doon sa kakilala ninyo? Totoo hindi? Minsan nga sabi niya doon, pag best friends, di ba na Pastor Joseph, pwede i-bully. Kasi best friend eh. No? Ang totoong best friend, nambubuli. Pwede mo sabihin sa best friend, saliwanan naman yung mukha mo. Diba? Pwede mo sabihin, best friend, hindi yata maganda yung suot mo. Bakit? Kasi pag close kayo sa isa't isa, may kakayahan kang magbukas ng kalooban mo doon sa tao na malapit sa'yo. Tama ba? Kaya sabi ko po dito, there should be an honest plea. Tingnan po natin kung ano po ang salita ni Haring David sa mga pagkakataong ito. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Ito ho, brutal na katotohanan. Wala ko kayo nakita diyang formalidad.
Wala ko kayo nakita dyan na parang formal si Haring David. Ang kanyang pagbubukas ng kalooban sa Diyos ay lantad na lantad. Ganda nga sa Tagalog yan eh. Buti nga ginawa ng Tagalog sa English. Hanggang kailan, Yahweh? Ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin? At ang lungkot sa puso kong gabi't araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Ang ganda mo, di po ba? Whether it is in English or it is Filipino, it's a very open prayer. It's a very honest plea. Isa kong bukas na panawagan sa Diyos. Kumbaga ho, you can never get any truer than this. Ganito po katotoo ang panalangin na to ni Haring David. At alam niyo kung saan ho nagmumula yung pagiging bukas loob ni Haring David sa Diyos? Ano po? Saan sa palagay niyo nagagaling yon? Dahil si David ay mayroong totoong pagkakilala sa Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. The more we are closer to a person, the more open we are. And the more we are closer to God, the more honest is our plea. Ang ating pong mga panalangin ay mas lalong nagiging totoo sa tuwing ng tayo ho nagbubukas ng loob natin sa Panginoon. O minsan ho kasi, ang natututunan ho natin ay minsan, tayong mga ebanghelikong Kristiyano, tayong mga born-again Kristiyano, sasabi natin, yung hong mga Katoliko, sasabihin natin, puro sila kabisado yung kanilang panalangin, masyadong formal ang kanilang panalangin. Pero kung titignan ho ninyo, pare-pareho naman din tayo ng mga panalangin. Di ho ba? Ito nga gusto kong sabihin sa inyo siguro ang kaibahan na isang pastor na profesor, dahil ako po ay mayroong mga estudyante sa seminaryo, nagagawa ko pong dumalaw doon sa mga churches na pinagpapastoran ng mga estudyante ko. At pumupunta po ako sa iba-ibang churches, bawat isang church meron kanya-kanyang sariling style. Alam niyo ba yun? At bawat isang style na yun, sabi, ay, ito, church ni ano to. Church to ni Joseph, alam ko to, ganito worship Ganito yun. Parang pag tinanong mo, yung paraan ng pananalangin ng mga Kristiyano pare-pareho. Pero kapag tayo ay talagang bukas ang loob natin sa Panginoon, anong uri at klase ng panalangin ang nabibigkas po natin? Minsan hindi na tayo kailangan turuan pang manalangin. Dahil ang tunay at totoong panalangin ay panalangin nagmumula sa puso. Amen po ba? Amen. Kaya hindi nyo kinakailangan magkabisa ng estilo ng pananalangin. Hindi mo tayo kinakailangan mag-pattern ng ating panalangin. An honest plea is when you begin to open your hearts to the Lord and tell Him what's within. That is the honest plea. Amen? Amen. Mababasa po natin sa aklat po ng unang Samuel na si Hannah, na ina ni Samuel, ay hindi ho magdalang tao. Siya ho ng mga pagkakataon na yun ay baog at hindi ho magkaanak. At dahil ho, yung kanyang asawa ho, dalawa ho sila, naku, huwag yung sabihin, pwede ho mag-asawa ng dalawa ngayon ha. Noon ho yun, nung Old Testament, dalawa ho sila mag-asawa. Dalawa yung asawang babae sa isang asawang lalaki. Yun na unang asawang babae, maraming anak. Siya, si Hannah, ay walang anak. At maraming pagkakataon na siya ay pumupunta sa templo at nananalangin. At ipapapansin ko po sa inyo ang paraan ng kanyang pananalangin. Siya po ay nananalangin na bumubukas po ang kanyang labi pero walang marinig na salita. At nung nakita, nung punong saserdoting si Eli, yung si Hannah nananalangin, ano akala ni Eli? Hoy babae! Aga-aga lasing ka? Bakit ka naglalasing? Hangal na babae, bakit ka lasing ganito oras? Ano sabi ni Hannah? Hindi po ako lasing. Ang totoo po, ako'y nananalangin. Binubuksan ko ang puso ko sa Panginoon. Yung hindi masabi ng aking labi, puso ko ang umuusal. Yun ang tunay na panalangin. Amen po ba mga kapatid? Kaya sasabihin ko po sa inyo, huwag ko kayong mahihiyang magbukas ng loob sa Diyos. Kung kayo'y mananalangin, tumawag kayo sa Kanya. Umiyak kayo kung kinakailangan. Bakit po? Yan po yung honest plea.
Anong turo ng Panginoong Jesucristo? Nung tinuruan mo tayong manalangin? Ano sabi niya? Sa ganitong paraan kayong manalangin, Matthew chapter 6. Ano sabi niya? Ama namin. Hindi naman ganito kayo manalangin na, Thou glorious and mighty, omnipotent Father! Wala namang ganun eh. Ang sabi niya, Ama namin. Bakit Ama ang patawag? Bakit Ama? Kasi kung anak ka, tatawag ka sa tatay mo. Amen po ba? Amen. Sino mo rito mga anak ng Diyos? Tumawag kayo sa tatay niyo. Tumawag kayo sa Ama. At maiintindihan ng Panginoon ang inyong panalangin. Minsan meron ako nakadibate. Hindi ko galing makipagdibate, pero nadibate ko ng di oras. Sabi mo ba naman ganun sa akin? Ano niya ang pangalan ng Diyos? Ay, ako pangalan ng Diyos. Jehovah! Ha? Saan nakasulat sa Bible na Jehovah? Basta ang kanyang pangalan Jehovah. Kailangan mo siyang tawagin Jehovah dahil doon ang kanyang pakilala. Pero sabi ko, hindi ko naman nababasa ang Jehovah. Ang alam ko, Yahweh. At saka ang alam ko din ay isang bagay. Nung tinuruan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo kung paano manalangin, ang itinuro sa Matthew chapter 6 ay ito, sa ganitong paraan kayong manalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Sino rito may mga tatay? Baka naman wala kang tatay, nakakatakot naman yan. Ano? Bigla na lang yung sumulpot, ano kabuti? Ako kung may tatay mo ako. Pag ako ba, tatawag sa tatay, Godofredo! Teka! Gusto niyo bang kayo tawagin sa pangalan mo niya? May anak kayo? Godofredo, kailangan ko ng tuition fee. Anong tatawag ko sa tatay ko? Hindi ko tatawagin ng Godofredo kasi dahil sa ako'y anak, ano tatawag ko sa kanya? Kasi anak na ako eh. Tama ko ba? At kung ako'y magbubukas ng loob ko sa tatay ko, walang dahilan para matakot. Dahil ako ay anak. Sino sa inyo dumaranas ng pagsubok na yan? Sino rito anak ng Diyos? Tumawag ka sa tatay mo. Maging makatotohanan tayo sa pagtawag sa Diyos. Amen po ba? Amen. How simple is the prayer? How long, Lord? Will you forget me forever? Very, very raw yung emotions ni David. Ang pakiramdam ni David, kinalimutan na siya ng, totoo ba kinalimutan mo siya ng Diyos? Hindi ho. How long will you hide your face from me? Damang-daman niya na tila ba iniwanan at pinabayaan na siya ng Diyos. Pero isang bagay yung gusto kong ipapansin sa inyo sa hapon po ito. Ang tunay na panalangin ay panalangin ng gagaling sa puso. At ang ating kumpiyansa, kaya kung tayo makatatawag at makapananalangin, ay hindi ho sa anupaman. Tayo ho ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Ano sabi sa 1:12? For as many as receive Him, to them gave He the rights to be called children of God. Umalakpak ko ang mga anak ng Diyos sa hapon. Amen po ba? So we begin to see that the first thing that you have to do when you are in the midst of trouble, you make an honest plea. Isang bagay nga gusto kong sabihin ang taong nalulunod, hindi mo dapat turuan kung paano hihingi ng tulong pag nalulunod. Dahil pag nalulunod yan, hihingi at hihingi yan ng tulong. Totoo hindi? Pero ba nalulunod? Tulong! Tulong! Ano ba gano'n nalulunod? Di ba yung nalulunod? Tulungan niyo ako! Di ba? Talagang yung pakiusap nung nalulunod ay buhay at kamatayan na nakataya. Kung minsan mga Kristiyano, bali sa usamin Tatawag ba ako o hindi? Mananalangin ba ako o hindi? Magdo-dawn prayers ba ako o hindi? Minsan, tayo, puro ang tingin natin sa pananalangin ay obligasyon. Ang tunay na panalangin ay pakikipag-usap sa karelasyon mo.
Kung bakit ba kasi ang naging panuntunan ng maraming Kristiyano sa tuwing nananalangin, ginagawang genie ang Diyos. Pengi ako ng bahay, pengi ako ng kotse, pengi ako ng kaligtasan, ingatan mo ko. Puro na lang, pengi. Kaya ang Panginoon, hindi na Panginoon, pengi noon. Diba? Pengi noon, Lord. Pengi noon, Lord. Sana pala, kung gusto nyo ganyan, genie na lang ang kinuha nyo. Genie, gusto ko kotse. Pwede yun. Pero ang totoong panalangin ay hindi lamang paghingi. Ang tunay na panalangin ay pagbubukas ng tapat na panawagan. Amen ba mga kapatid? At ito gusto kong sabihin sa inyo, ang paalala ay gamot sa taong nakalimutan. Baka nalilimutan na ho natin ang kahalagahan ng pananalangin. At ang tunay na panalangin na katanggap-tanggap sa Diyos ay panalangin pagbubukas ng puso at ng loob. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang ikalawang bagay na gusto ko pong tingnan po natin pag tayo ay nasa panahon po ng pagsubok or in the times of trials is number 2, we call for action. Tayo ay manalangin upang tugunin ng Diyos ang ating pangangailangan. I call it as divine intervention. Pagkilos ng Diyos, ang pagtugon ng Diyos sa ating pong panalangin. Ito po ang ating mababasa sa verses 3 and 4 ng Psalms chapter 13. Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. Sa Tagalog po ito ang ating mababasa, Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay. Lakas ko'y panumbalikin. Bakit na po? Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Eh, gusto ko pong ipapansin itong bagay na ito sa inyo. Kung yung una ay kinakailangan na magkaroon ng isang tapat na panawagan sa Diyos. Ang ikalawa, sa panahon po ng pagsubok at sa panahon po na dumaranas po tayo ng mga kapighatian, dumalangin tayo na katagpuin ng Diyos ang ating pangangailangan. Bakit po? Sapagkat sa pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan, Diyos ang siyang napararangalan. Amen po ba? Anong sabi mo dito? Dahil daw po yung kanyang mga kaaway, sabi daw, Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Bakit daw po? Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Bakit daw po? Basta mga kapatid, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa... O kita nyo, wala namang magandang plano ang kaaway laban sa atin. Pero baka yung kaaway na nagmahal sa inyo? Ang plano ng kaaway ay pabagsakin tayo. Ang plano ng mga demonyo ni Satanas at lahat ng kanyang mga kampon ay pahirapan tayo at gawing miserable ang ating buhay. At kapag sila ho'y nagtatagumpay, tuwan-tuwa sila nun. Bakit ho? Nagwawagi sila laban sa mabuting layunin ng Diyos. Pero ano pong sabi dito ng salmista? Kapag ho nagkakaganon, pag ho natatalo, sasabihin ng mga kaaway, bumagsak tayo ng dahil sa kanila, hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang pangalan ay mapahiya. Amen po ba? Iingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Dahil ang Diyos ay Diyos. Amen po ba? God will never suffer His glory. God will be glorified in everything. So, tatanong nyo, ay Pastor, paano naman ho na-glorified ang Diyos? Nasunugan na ho kami. Paano naman ho na-glorify ang Diyos? Namatayan ho kami. Tingnan ho ninyo. Buhay pa ho kayo ngayon. Tama ba? Lalo nyo kung nararamdaman ngayon ang realidad ng isang komunidad na nagmamahal sa inyo. Totoo po, nandun po kayo sa, ang tawag sa inyo, sa complex. Pero sa awat habag ng Panginoon, binibigyan naman kayo ng supplies. At hindi ko mananatili kayo sa inyong kalagayan dahil may plano ang Diyos para sa inyo. Di ko ba? Sino mo bang pinabayaan ng Diyos? Meron mo bang araw at panahon na hindi mo sumikat ang araw? Dahil lang malungkot kayo? Hindi ho. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at sa masama.
At pinauulan ng Panginoon sa lahat ng dako dahil ganun siya kabuti. Hindi papayag ang Diyos na mapahiya ang kanyang pangalan, lalo na kapag ang nakataya ay ang karangalan niya dahil ang nakataya, kayo at ako na kanyang mga anak. Amen po ba? Ang bitbit po nating pangalan ay pangalan ng Panginoon. Mga anak po tayo ng Diyos. At kung anak ng Diyos, hindi po siya papayag na maaglahi ang kanyang pangalan. Linaw po dito, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo. No! The Lord will never allow that. The Lord will never allow our enemies to rejoice over us because we belong to God. Amen? At isang bagay din po ang gusto kong ipapansin sa inyo mga magulang at mga kapatid. Whether ho iligtas tayo o hindi ng Diyos sa buhay na ito, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Wala pa rin mong talo ang totoong Kristiyano. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Meron po tayo isang kapatid doon po sa church po namin. Magpapasko po ng nakaraang taon. Nagde-decorate po ako sa church. Nang biglang nag-PM po yung bunso kong kapatid na sabi ganon, Kuya, ipanalangin niyo si ganito, isilugod sa ospital. Tapos ang sabi ko sa sarili ko, ito ho, totoong sinabi ko, hindi na magso-survive yan. Major heart attack yan. Totoo nga, hindi na ho nag-survive. Pero ito hong bagay, ang gusto kong sabihin, totoo ho, na hindi na ho siya nakapagpasko na kasama namin. Pero alam din mo namin na mas maganda yung naging celebration niya ng Pasko sa presensya ng Panginoon. Dahil ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Walang trahedya na dadating sa mga tunay na Kristiyano na dapat natin ikapighati ng sobra. Dahil may pag-asa tayo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Umiyak, oo. Malungkot, oo. Pero ang mawalan ng pag-asa, yan ang hindi mangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos. Dahil kikilos at kikilos ang Diyos para sa atin, a call for action, dadalangin tayo, tutugon siya dahil hindi papayag ang Panginoon na ang kanyang pangalan ay mapahiya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya ako nung nagdadrive po kami, papunta sa pulong panalangin at narinig ko nga na mayroong ganong kalaking sunog. Kung sakali maubos lahat ang mga properties, naniniwala ako, babangon kayong muli dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At yan ho ang isang bagay na hindi pwedeng kunin ng kahit sino man sa atin. Yung katotohanan ng ating buhay ng pag-asa. And that is why it is very important that we understand that in times of trouble, we call for action. But let this be in mind. Alam kong marami na sa inyo nag-Sunday school eh. Kaya hindi ko nababasahin sa inyo. Kung nag-Sunday school kayo, mababasa dito sa aklat ng Daniel na nung si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang rebulto na 70 talampakan ng taas at ito'y lantay na ginto. At ang kanyang utos ay, pag nagtugtugan ang lahat ng banda, lahat ng mga tao, kinakailangang yumukod sa Diyos-Diyos ang aming pinagawa. At ang sino mang hindi yuyukod, ay ipatatapon sa pugon. Merong sumuway o hindi? Meron. Kaya nga natin ginagawang Sunday school eh. Si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego. Ano sabi po doon sa Bible? Namula nga daw yung mukha ni Nebuchadnezzar sa galit eh. At sa kanyang sobrang tindi ng galit, inutos niya na ang pugon ay painitin ng makapitong ulit. At nung kwento sa kanya, marami na marites sa mga panahon na yun. May nagmarites, alam niyo po mahal na hari na Nebuchadnezzar. Meron ng 3 Israelita na hindi ho yumukod sa inyong rebulto. Anong sabi niya? Totoo ba? Shadrach, Meshach at Abednego na hindi kayo yumukod? Anong sabi ng 3? Opo, mahal na hari. At gusto pong malaman ninyo ito. Naniniwala po kami na ililigtas po kami ng Diyos mula sa inyong kamay.
At malaman mo to, Hari Nebukadnezar, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ang ipinagawa mo. Yun ang tunay na paninindigan. Amen? Amen. Buong-buo yung pananampalataya ng 3 kabataan na yon, na kung kami man ay ipatapon nyo, hindi ho kami matatapon. At ang sabi nila, kung di man kami ligtas, hindi rin kami yuyukod sa Diyos-Diyosan ninyo. Ano nangyari? Yung mga tinatali, tinali ng mahigpit, yung mga nagtapon, yun ang namatay sa tindi ng apoy. At pagkatapos, sumilip si Nebukadnezar sa loob ng pugon. At anong tanong niya? Ilan niya ang pinatapon natin doon? 3 po, mahal na hari. Bakit parang 4 na nakikita ko? At ang pang-4 ay mukhang anak ng kataas-taasan. Sa ibig sabihin nun, doon sa loob ng pugon, hindi iniwanan ng Diyos yung 3 kabataang nanindigan para sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya ito po ang katotohanan na saan lahat na nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. At ito sabi nga ng 3 malaman mo ito, mahal na hari, sa iligtas kami hindi. Hindi kami sasamba sa Diyos ang iyong ginagawa. Ano na nananampalataya sila, ililigtas sila. Pero kung hindi man sila iligtas, hindi rin sila sasamba. Kaya sa mabuhay at sa mamatay, kapag kay Kristo ka at nasa Diyos ka, wala kang dapat ipangamba. Totoo po ba bayan ng Diyos? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Totoo po ba ito sa puso ninyo? Ano man nung mangyari? Huwag ho kayong bibitiw. Huwag ho kayong magpapabitiw sa Panginoon. Siya lang ho ating pag-asa. Kahit ano ho pagdaanan mo natin sa buhay, dahil ho kayo'y anak ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kanina umaga, patapos na po ako. May illustration po kasi ako, kahapon po, Bible study ng mga kababaihan sa amin. Sabi ko ganon, kung ang mga nanay ba, kasi kami ng mga kananayan, kung kayo ba masusunod sa loob ng bahay niyo, kung kayo lang ang masusunod, maayos ang bahay? Ano ba? Di ba? Kung ang masusunod lang ay nanay sa loob ng bahay, tahimik ang bahay. Di ba? Malinis ang bahay, tahimik ang bahay. Pero maririnig mo sa nanay, ako po ka ng kutsito, magsaksakan na kayo, magpatayan kayo! Bakit nagagagaling yung nanay? Kasi nga ayaw sumunod yung mga anak. Totoo hindi. Umaga pala, kala mo sarili ng bagay. Kasi nga, bumangon, hindi pa inaayos yung higa. Diba? Mag-a-alarm, napumalya na yung alarm, alam na ng bunganga ni nanay, ayaw pa rin bumangon. Kaya kung titingnan yung katotohanan, ang mabuting ina, maganda plano, di ba? Eh bakit hindi umuubra? Kasi ayaw sumunod ng mga anak. Kaya wag po kayo magulang, maganda ho ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Eh bakit kung hindi gumaganda lumalabas? Madalas kung minsan, ang mga Kristiyano ayaw sumunod. At ito tatandaan ninyo, pag hindi kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag niyong asahang susunod at dadaloy ang pagpapala. Dahil ang plano ng Diyos mabuti kung tayo ay susunod. Pero mabiyaya pa rin ng Panginoon dahil kahit kuminsan, nakagawa na tayo dahil sa mali nating desisyon, umikilos pa rin ng Diyos at gumagawa pa rin ng kaparaanan para sa atin. Sabihin sa katabi niyo, pinagpala ka. Mabuti ang Diyos. Umalak ka nga lahat ng inaantok. Natakala. Meron tayo eh. Doon pa lang sa exercise na nakikinig dapat. Diba? Sasabi, palakpak kayo. Dapat nakikinig sa instructions sa Lord. O, ito ngayon, pumalakpak ka lahat ng gising. Amen? Amen? Kaya ang tunay na Kristiyano may pag-asa sa buhay. Amen? Huwag kayong makita na walang mga pag-asa. Malungkot.
kayo na wala kayong ganon. Lumuha ako. Minsan nga, merong umatin sa church namin eh. Lumapit sa, Pastor. Pero bang umiyak? Hindi mo umiyak ka na. Kasi bakit nagdali lang sa dali lang? Bakit ba? Eh kasi po doon sa inahati ng buong church, bawal daw kong umiyak. Dapat ho, praise lang. Kapag ho nadidepress, wala kang faith. Bakit? Saan mo nabasa yan? Sino pastor mo? Saan mo mababasa na bawal lumuha? Bawal malungkot? Bawal umiyak? Wala yan. Si Jesus na umiyak. Ibig sabihin, unawang-unawa ng Diyos ang ating kalagayan. At hindi siya magtataka kung maluha tayo, maiyak tayo. Ang totoo lang nun, ginagalang ng Diyos ang ating damdamin. Pero may pag-asa tayo. Yun ang totoo. Tama ba mga kapatid? Kaya mo kayo may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil buhay ang at bilang pagtatapos mo, tapos na si Pastor siguro inaantay niyo talaga. Ito na po yung pangatlo. Psalms chapter 13, verse 3 to 4, we see that it's a call for action. Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemies will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. And thirdly, this afternoon, magkaroon po tayo ng buong pananampalataya. Amen? Amen. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pag nagkakayan-ganyan na, di ba no? Lahat nakakalimutan na. Sabi mo kasi, pumalapak, malapak na kaagad. Kailangan, buong pananampalataya. Ano sabi sa verses 5 and 6? Tingnan po natin. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praises, for He has been good to me. Is God good? Amen. All the time. And all the time? Wala akong panahon na Diyos ay hindi naging mabuti. Sabi ko dito sa Psalms, awit 13 verse 5 and 6, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y tingnan niyo yung ginamit dyan. Nasa gitna siya ng sakunanan eh. Niligtas ka ba siya? Hindi pa eh. Ang sabi niya, ililigtas. So hindi pa siya nililigtas, pero naniniwala na siya ay o di ang linaw, di ba? Ibig sabihin nun, salvation has not yet come, but the psalmist believes that salvation will eventually come. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Kung totoo yung sinasabi ng maraming Bible scholars, na ito ay sinulat ni Haring David sa isang panahon na siya ay tinutugis ni Haring Saul para patayin. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan siya ng pagtugis ni Saul. Tama mali? At hindi nawawala yung panganib hanggang buhay si Haring Saul. Pero tingnan niyo dito, ano ang kanyang pananalig? Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y liligtas. Buhay pa yung kaaway niya. In the midst ng pagtugis sa kanya. Buhay na buhay. Papatayin siya. Pero ano ang kanyang pananampalataya? Ililigtas siya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So ang pangatlong bagay na gusto ko kong tingnan po natin dito is that in times of trouble, the third thing that we need to do is this: have total faith. Maging buo po ang ating pananampalataya. At kuminsan, yan mo ang pinakamabigat na bagay na gawin. To have faith in the midst of trials. Ngayon, tatlong bagay lamang po yan. Kayo po ba'y napagpala? Bakit po kinakailangan sa panahon po ng bighati, sa panahon ng pagsubok, o sa panahon po na tayong dumadaan sa anumang uri at klase ng pagsubok, umasa po tayong may magagawa ang Diyos.
Basahin ko po sa inyo ang nakasulat po dito sa aklat po ng Roma, 8 kabanata, at dito po ako magtatapos. Ito po ay pumapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang masasabi natin? Ito po ay mababasa natin sa verse 32. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapag-aharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang mahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay, turing na sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen, church? Tuloy ko po ang pagbasa. Sabi po dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, o ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan, ang kanaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Napagpala po ba kayo sa salita ng Diyos? Huwag niyo lamang pong pakinggan ang hawakan po ninyo. Matagal ko ng panahon na hindi naririnig kapatid yung kanta ng kanina. Sabi ko gano'n, I am in my generation. Kasi kanina yung kanta noong umaga, di ko na malaman kung ano kanta yun. Yung kinakanta ninyo, ang alam ko. Ang ganda ng kanta nyo, no? Na sinasabi doon, hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen? Actually, pwede natin gawing pastoral song natin yung game. Sing what you believe and believe what you sing. That in the times of difficulty, you call to the Lord. A faithful plea. Yung totoo, buong pusong pagtaka. Ano sabi sa Romans chapter 10 verse 13? For whoever calls upon the name of the Lord, they will be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Nakita po natin dito, itong tatlong bagay na to, gawin po natin pag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok. At maniwala po kayo sa akin, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kikilos ang Diyos para sa atin. At ang lahat ng sa kanilang titiwala ay hindi mapapaya. Gusto kong tapusin ito sa pamamagitan po ng isang maikling kwento. Pero sana, pag naalala niyo itong kwento na to, natandaan niyo din sana yung katuhan. Meron daw pong isang misyonero. Alam mo, malapit sa puso ng mga misyonero. Kasi mission church to eh. Yung napuntahan ng misyonero, yung lugar na yon, yung mga tao, kumakain ng tao. May mga kanibal. Yung oras na yon, gabi, tinugi siya ng mga natives dun sa lugar na yon. Nagkamali, dahil sa hindi niya alam yung terrain, hindi niya alam yung lugar, nahulog siya sa bangin. Buti na lang, napahawak siya sa isang, may nahawakan siya. Tapos madilim ng gabi.
So ngayon, nakatakas siya dun sa mga humahabol sa kanya ng mga cannibals. Pero hirap na hirap siya dahil nakayunang siya doon. Ang gabi pa lang sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gusto ko na pong makababa dito. Tapos nagsalita yung Panginoon sa kanya. Bumitiw ka. Lord naman, joke ka. Sabi niya, hindi! Bumitiw ka. Lord naman, doon na ako dito. O di ngayon, inabot siya ng magdamag hanggang sa pumutok ang araw. Nung maano niya, isang lang purgada na lang pala yung kanya mula doon sa lupa. Natawa kaya na. Nantakin yung hirap na inabot mo. Buong magdamag kang nakagano. Yun pala, ang babagsakan mo, isang pulgada ka na lang mula sa lupa. Kung minsan maraming Kristiyano tumatawag sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Magbibigay ang Panginoon ng instructions. Lord naman, joke-joke. Ayaw sumunod. Pananampalataya ba yun? Hindi. Ang pananampalataya ay susunod ka kung ano ang kanyang sinasabi. Mantakin niyo yung hirap na hinabot ng tao yun. Buong gabi siyang nakabiti ng ganon. Nung pumuputok yung araw, wow! Sa pulgada na lang pala. Dahil walang iisiping hindi maganda ang Diyos para sa inyo. Ano pangalan mo kapatid? Sige po, butang ka lang ngayon, di ba? Hindi naman siguro isang umaga, ang Diyos ay nasa kalangitan at titingnan, padala mo kaya ng kidlat to. Trip-trip lang. Palagi ko hindi mag-iisip ng gano'n ng Diyos, di mo ba? Dahil walang ama na nag-iisip ng hindi maganda para sa kanyang mga anak. Eh bakit ko pag mayroong dumarating na mga sakula kapighatian, yung iba nagre-rebelde pa, Lord, bakit ako? Abay, ang iisipin ninyo, pag dumadaan kayo sa ganyang klase mga pagsubok, hindi Diyos ang may kasalanan yan. Tingnan nyo sa sarili nyo, baka meron din kayong kagagawan. At kung hindi man kayo may kagagawan, definitely, iba ang may kasalanan, pero hindi gagawin ng Diyos yan sa inyo. Dahil God is good. Amen? Amen. Hindi isang umaga, pabukay ko kaya doon at lamunin kita. Hindi gagawa ng Diyos ng gano'n. O diba, ay, ganda-ganda ng panahon ngayon, magpadala kaya ako ng storm signal number 10. Hindi gagawin ng Diyos yun. Bakit nagkakaroon ng matinding tag-init? Bakit nagkakaroon ng matinding lahat na ito? May nagagawan. Tao din. Hindi Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya pag dadaan kayo sa mga pagsubok, mga kapatid, huwag Diyos ang sisipin. Itanong nyo sa sarili ninyo, bakit ito pinagdadaanan? At kung kayo ay may mali na nagawa, magpasalamat kayo, itinatama kayo ng Diyos. Dahil hindi kailanman papayag ng Panginoon na manatili kayo sa paggawa ng kamalian. Walang magulang ang mangungunsinti sa kasamaan ng kanilang mga anak. Ganon din ang Diyos. Hindi tayo pag-iisipan ng masama ng Panginoon, hindi niya tayo gagawa ng kasamaan, at kung kinakailangan, itatama at itatama tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, let us sing that song. And as we sing that song again, let us put in our hearts our faith in the Lord. Na ang Diyos po ay mabuti at ang kanyang plano ay pawang sa ating kabuhayan. Tayo po tayo mga kapatid. Let us all stand up before the Lord. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Give the Lord a best clap of praise. And as we sing that song, let us sing what we believe and believe what we sing before we close in a pastoral prayer. Sing that song. Hallelujah.
can be so good, life can be so hard, never knowing what each day would bring to where you are. Sometimes I forget, sometimes I can see that whatever comes my way, you will be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I've never been out home, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, nothing is for me. All I know is that your love will live eternally. So I will find my rest, and I will find my peace, knowing that you will be my everything. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I've never been out home, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I've never been out home, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I've never been out home, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I've never been out home, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your The voice of God's people, sige.
at sa iyo'y nagtitiwala, ay hindi po niyo pababayaan. Hindi man po namin alam sa sandaling ito at sa pagkakataon ito kung ano ang dahilan, ano ang iyong layunin, bakit ito nangyari. Magtitiwala kami. Kasi ikaw ang aming tatay. Kayo ang aming ama. Wala kayong masamang layunin sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay nangyayari ng may dahilan. Pero kami nagtitiwala. Kami nananampalataya. Katulad ng sinabi ni Haring David, iniligtas mo kami. Dumaan man kami, Panginoon, sa matinding pagsubok. Kailan ba? Sa'yo'y walang anino ng pagtalikod. Kailan ba na hindi mo kami pinabayaan? At naniniwala kami, Panginoon, dumaan man kami sa pinakamatinding trahedya ng buhay, ang aming pinakamalaking pag-asa ay ito. Hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Kaya din po sa mga kapatid na nasunugan sa Islang Puting Bato, sa mga kapatid na naapektuhan sa sunog sa Parola, sa mga anak mo dito, Panginoon, sa Love Tondo Community Ministry, Lord, alam po namin, hawak mo ang aming mga buhay. Hindi niyo po kami pababayaan. Kung kaya, Panginoon, ang aming pong dalangin, ang nawag niyo po kami bibitiwan. Ano man ang mangyari, lagi mo kami sasamahan. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope. Not when my future is with you. My life is
magtitiwala po ngayon mga kapatid? Yan, kung bago po tayo mag-closing prayer, gusto ko lamang po i-announce na yung mga nakatanggap po ng ticket ng relief goods kahapon po na binigay kagabi or kahapon po, kanina din po yung iba nakatanggap po siguro. Mangyari lamang po na maiwan po kayo dito sa sanctuary after po ng ating service. And the rest naman po na wala po noon, pwede po kayong umuwi na sa inyong po mga tahanan. Maiwan lamang po yung mga nabiktima ho ng sunog dahil po ngayon po ang distribution po nito after ng service. So mangyari po noon, uupo lamang po yung ating mga representative na may hawak po ng ticket at ang ating mga leaders po ng Dream at Love po ay magtutulungan para i-distribute po ang pack po ng relief good plus yung damit po na kasama po sa mga ipamimigay. Yun naman po ay napakaliit lang po na tulong mula po sa ating church. Yun po ay mga material lang po na bagay. Pero alam ko po na yung gagamitin din ni Lord para po ma-encourage din po kayo kahit papaano na ang Diyos po ay mabuting Diyos tulad po ng ating napakinggan ngayong hapon. At hindi po kayo nag-iisa mga kapatid sa inyo pong journey ngayon. Kung nasaan man po kayo yugto ng buhay ngayon, tandaan mo natin ang mensahe ng ating napakinggan na hindi po tayo nag-iisa. Amen po? Amen. Meron pong pag-asa ang bawat isang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po kung kayo po ay mga may ticket po, dito po tayo lahat sa first floor. Kung meron pong nasa second floor po ngayon, mamaya po bumaba na lang po tayo. At i-distribute po ito ng ating mga leaders po. Pangunahan po tayo mamaya ni Pastora Arsolon sa ating pong distribution. At ngayon po, gusto ko lang din po i-announce na simula po today, ang lahat po ng gawain ng ating panambahan ng Love at Dream ay lahat po'y darausin po dito sa ating panambahan pansamantala. Habang tayo po ay nananalangin sa mga susunod na hakbangin ng ating iglesia, ang lahat ng gawain po magmula sa Sunday service, Dawn Watch, Sunday School, Saturday School, Sunday Service ng Kabataan, at maging ang mga Bible study ng ilan po sa inyo ay dito po gaganapin. Sa mga taga-Dream po natin kapatid, yung inyong mga Bible study po ay mangyari pong i-cooperate nyo po sa inyong pong mga, coordinate po kayo sa inyong mga Bible study coach para malaman ang inyong pong mga schedule at kung saan po kayo magdaraos ng inyong Bible studies. Ayun po. At muli po kami nagpapasalamat mga kapatid, despite of your situation right now, ay pinili nyo pong dumating mo sa panambahan na ito ngayong hapon. Alam ko po with a heavy heart you came here, pero alam ko po ito po ang nakalulugod po sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po. Kaya po sa ating pagtatapos, mananalangin po muna tayo. This is the time po to pray. Pwede ko po bang makita or tumayo na lamang po yung pamilya ko ng mga nasunugan po ngayong hapon? Pwede po ba kayong tumayo kung di kung ano po mararapatin po? Ayan. Ayan po. Ayan po. Sige po. Ayan. Ayan po yung ating pong mga kapamilya na nasunugan po nitong nakaraang linggo. At ngayon pong hapon, gusto rin po namin kayong ipanalangin. Kaya ito po mga nakita nyo po nakatayo, katabi nyo po yan, ay katabi ko pala ay nasunugan. So tayo po ngayon ay mananalangin para po sa kanila. Ipag-pray po natin, unang-una ang Isla Puting Bato. Ipag-pray din po natin ang panambahan po natin doon ng Dream Tondo Church. Panalangin po natin ang yung desisyon po na nagmumula sa Panginoon, sa kanyang kalooban. Kung ano po ang mga susunod na hakbangin po ng ating mga leaders doon. Pag-pray po natin, unang-una sa lahat si Pastor Sharon. Maging po yung ating mga partners po sa Korea, sa kanila pong pagdidesisyon sa susunod na gagawin sa ating panambahan sa Dream. At maging po yung ating mga leaders po dito na naiwan. Pag-pray po natin sila, Pastor XP, Pastor Arsolon, and the rest of the leadership po ng ating church sa Isla Puting Bato po. Huwag mo natin silang kalimutang ipanalangin. Pwede po ba tayo lahat tumayo? At ngayon pong oras na to ay sabay-sabay po natin ipapanalangin po ang ating mga kapatid na nakita nyo nakatayo kanina. You can pray for them also po sa ating pong panambahan. Ito lang po muna yung ating pong focus ngayong hapon. To pray for these 2 prayer points. Una ho sa ating pong mga kapatid from Isla Puting Bato
We know it's hard. Sabi nga, di ba, mabuti na ho ang manakawan, huwag lang ang masunugan. Kasi talaga namang wipe out ang lahat ng meron po tayo sa sunog. And mahirap po ang pagsisimula. Pero tulad nga po ng ating napakinggan, napakabuti po ng Panginoon at mananatili po siyang tapat na Diyos. Amen po? Amen. Kaya bago tayo manalangin, umawit po tayo muli sa Panginoon. At sa awitin po ito, nagsasabi ho na ang katapatan ng Panginoong Diyos tunay at dakila sa ating pong buhay, sa ating pong panambahan. Kaya sa oras na ito, we give you the chance po not to just connect to the Lord with prayer. Kung nais po umiyak, nabibigatan po kayo buong week, this is the time also to just cry out to the Lord. At ibigay mo sa Kanya yung alalahanin mo, yung mga iniisip mo ngayon. Alam po ng Panginoon ang iyong puso. Pero tandaan natin, napakabuti ng Panginoon. Pwede mo natin siyang pagkatiwalaan. Awitan mo natin muli ang Panginoon sa mga awitin mo nito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Come on, church, let's worship the Lord. Ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas mo
sa iyo'y nagtitiwala kailanman ay hindi mapapahiya. Maraming salamat sa naging pagpapadala mo ng iyong salita. Katulad po ng nasusulat sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 11, that your words will not return to you, Lord, void without fulfilling the purpose for which it was sent. Hindi babalik ang iyong salita nang hindi nito ginagawa ang dahilan ng iyong pagpapadala. Na kami, Panginoon, ay hindi mabubuhay sa kinamay lamang, kundi sa pamamagitan ng iyong bawat salita na nagmumula sa iyong labi. Salamat po sa pag-asa, salamat po sa katiyakan, salamat po dahil kayo ang aming mabuting Ama. Kaya Panginoon, sa aming pong pagtatapos, taas po natin ang ating mga kamay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ay akin kayong binibigkas na inyong tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama. Sumainyo ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at mamalagi kayong tuwina sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa inyo ang aming papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ay magsabi na, Amen. Sige po, maaari na pong makauwi po. God bless po sa mga kapatid natin majority from LTCM. May mga ticket po and ay pangunahan sa kayo ng Basura. And si Kuya Winsel po, tulong po kami sa